Tingnan nyo naman yung kalsada, smooth na smooth. Sarap bumiyahe, sasalubuhin ka pa ng tuwa, patak-patak na amoy. Woo! Sarap mag-travel. Living the life. Kita tayo ng mga stickers dito. Sticker ng ating page. So ganda, 360 view na makikita natin dito sa Tila Pilon Hills. Matarik yung araw, kaya sa tingin ko kailangan muna ng sandaling pagpapahinga para medyo mabawasan yung pagod natin. Yo, what up mga ka-explorer? Ganda ng intro, no? So dito ako ngayon sa Tila Pilon Hills. Ito yung isa sa mga nasa bucket list natin na pupuntahan natin. At samahan nyo ako na explore tong lugar na to. So akita natin yung burol o yung sinasabi nilang Chocolate Hills ng Bulacan. Oh, nakikita nyo yung bundok na yun sa taas. I don't know kung kita ng camera. So dun yung pupuntahan natin. So ito yung entrada ng Tila Pilon Hills. Ito yung parking area nya. Tapos dun yung kainan. So yung Tila Pilon Hills Cafe, mamaya dyan tayo magla-lunch. Check natin yung area. So ito yung kanilang registration area. Kaya lang dahil ngayon ay weekdays, so walang masyadong tao. Pero alam ko pag Saturday and Sunday, napakadaming tao dito. So meron din silang restrooms. Good thing. Check natin yung kanilang restrooms. Ang gaganda ng features ng mga puno, oh. Ayan. So may mga kabahayan din doon, tapos may mga tindahan. So pwede namang hindi magdala ng pagkain, pero para makatipid tayo sa travel natin, much better na may dala tayo mga pack lunch, kahit merienda. Ayan, ito yung kanilang CR. So as we expect, kapag nandito tayo sa DRT, may supply, unlimited supply ng tubig. Ayan, tumatapon-tapon lang yung tubig nila kasi maraming source ng tubig dito. Ito yung kanilang CR. So may bayad na 10 pesos. Ito pang tita, pang girls. Papasokin natin, wala naman sigurong tao. May tao po ba? Wala. Ayun yung kanilang CR. Maganda at malinis. Good thing. Ito naman yung pang boys, pang tito. Ayan, may alaman. Ganda, open. Naka-open lang yung CR nila. Tapos meron dyan, ayan. Okay naman ang CR. If you do the number 2, meron din. May privacy naman, kaya lang makikita natin yung sa taas, naka-open siya. Pero wala naman siguro maninilap, no? Ayan, ang ganda ng ilaw nila, oh. Kaya lang walang bulb. So, okay na din. Etong Tila Pilon, alam ko 6 AM nagsa-start to, tapos ang close nila ay 5 PM. Ayan. Ayan, may mga magta-trek na. So medyo trek na yung araw, kaya maya aakit na tayo. Siguro hindi na tayo maghihintay ng kasabay. Ito yung registration area. Kaya lang walang tao ngayon. Pero meron pa rin silang registration dun sa kabilang part. Pupuntahan natin, kasama natin yung ating tour guide. Ito, tingnan naman natin yung kasaysayan ng Tila Pilon. Ayan, Tila Pilon Hills, kasaysayan. Chocolate Hills ng Bulacan o Boholacan. Hindi pa ako nakapunta ng Chocolate Hills, pero napapanood ko na sa mga vlog. So ito yung kapares niya sa Bulacan, itong Tila Pilon. Mga burol na balot sa kugon, kulay berde sa tag-ulan, tsokolate sa tag-init. May taas na 235 meters, medyo mababa lang. Tanawang Sierra Madre, Mount Mavio at Susong Dalaga. Tila Pilon ay nakuha sa dalawang salitang tila na parang at pilon, banga. So pag kinumbay natin yung salita na yan, parang banga. So ang banga ay yung lalagyanan ng tubig or inumin dati ng mga sinaunang Pilipino.
So pwede din pala dito mag prenup. Ayan oh, makita natin sa picture may mga nag prenup. Tapos meron ding activity na swing. Ayan, some of the famous celebrities na nagpunta dito. We have Bea Binene and syempre ang aking Lodi, si Drew Aureliano. Ayan. So yun yung mga makikita natin mamaya. Hindi ito. Yun, ito pupuntahan natin. Akit tayo dyan mamaya. Okay. Siguro puntahan na natin yung ating tour guide para makapag-start na tayo umakyat. Ate, siguro punta na tayo. Baka wala naman ako makakasabay. Wala nga ning araw po kasi. Opo. Sabado at Linggo po. Wala bang bawas pagka solo lang? Wala po eh. Baka pwedeng ano na lang 200. Mahirap po mag-guide, sir. Mga gaano po ba katagal natin ano yun yan? 25 to 30 minutes po yun. Depende po sa lakad natin. Kaya po ng 20 to 25 minutes. Pagka mabilis naman. Opo. Ay, ano pangalan niyo ate? Rowena po. Bali, ilan po ang pasukan dito? Yung pinuntahan natin kanina, tsaka po ito. Ano yun? Parang magkaiba ng management? Ganun po ba? Yung isa lang po kasi, dito po kaya nagkaroon ng registration dito kasi yung iba po kapag nagwe-waste po sila dito na at nila yung Tila-Pilon Hills, dito sila dadalhin. Dito na ano, napipin parang ganun. Thank you. Sir, iwan ko na lang helmet po dyan, ano? Safe naman dyan. Meron naman po. May bawa naman akong tubig. Start na po tayo. Ayan, so mag-start na kami mag-trek. So according to Ate Rowena, ang ating trekking ay 25 to 30 minutes po ate, no? Opo. Depende po sir sa lakad natin. So physically fit pa naman tayo. Parang baka mga 20 minutes lang kayanin na natin to. Morning po. So ito yung itaas. Okay tayo. Parang may solar pa dito. So pwede daw magpahinga. Wala po bang ahas dito? Kapag ay may pusa, nagulat ako sa pusa. Ayan, meron palang area kung gusto mong magpahinga. Ang galing, merong ano, higaan. May couch. Ewan ko lang kung talaga pwedeng matulog dito. Siguro pahinga lang, mga 5 to 10 minutes. Ayan, may table. May likod. So ganoon lang, siguro pagka talagang sobrang hindi mo na kaya at gusto mo na mag-rest for a while, so pwede dito. Ayan. So bababa na tayo. Medyo steep lang yung hagdanan niya. Ayan. So okay din para pag sobrang pagod na, pag talaga hindi mo na kaya, at least meron ka pwedeng higaan. So, tuloy na natin yung biyahe natin. Ayan, tuloy na tayo makaka-explore na ating paglalakbay patungo sa Tila-Pilon Hills. Pero meron din pong mga nagka-camping po ba dyan? Meron din po. Sa taas ng Tila-Pilon? Pwede rin. Magkano po ang rate nun pagka umaakyat? Ay, nagtutulog? Ay ano, mas mahal po kasi ano po, 800 po sa guide plus 160 po sa entrance. Anong guide? So pag natulog sila dyan, nag-decide kami ng pamilya ko na matulog dyan, kasama po namin yung guide. Opo, pero parang bantay nyo lang po siya. Dyan din siya matutulog. Okay. Lalaki po ang guide nyo. Apo. Okay, ito na tayo sa taas. Mabilis lang naman palang puntahan. Mabilis lang po. Hindi naman siya mahirap. Sakto lang. So mga traveler, para sa mga beginners, kayang-kaya natin to. Hindi naman siya ganun kahirap. Tama, nandito na agad tayo sa may taas. Pero feeling ko ito yung part na mahirap akyatin. At sabi ni Ate Rowena, ito ay, ate, ilang tong steps? 170 step po mula po doon sa may Tila-Pilon Hills po. Okay. So kailangan natin ng 170 na steps para makarating sa tuktok.
At medyo, sa tingin ko medyo mahirap siyang akyatin. Medyo mataas. Pagpa po natin. Okay. Wow. Ate, pahinga muna tayo ah. Ang ganda ng lugar. It's a good place. Ayos to. Relaxing naman siya. Medyo nakakahinga lang din talaga pag umakyat. Ito po, may tubo po. Pwede po ba makita yung kubo? Kaya lang para may tao. Ay, grupo na yun. Okay. So pagdating dito sa tuktok, meron naman pala siyang pahingahan. Nakakapagod din ah. So ito, may mga tourist din na umakyat. Sige pa, okay lang. Nakakapagod din. Ilan lang mo naman po nakakapagod. Opo. Dito. Tsaka po yung una nating inakyat. Hindi, parang ito matarik din siya eh. Opo, matarik po siya. Nakaakyat na po kaya sila? Hindi pa po. Di pa. Palang yun. Nakaakyat pa lang. Morning. Morning po. Pagod. Taga saan po kayo? Tiga Bulacan. Saan lugar po? Ah, Bulacan doon sa ano. Malapit lang pala. Kaya pa shoutout po. Oo. sige, sasama ko. Sa RS. Saan kayo nag-aaral? Ah, BSU Meneses, oo. Ayan yung mga tropa pips natin from Bulacan. Hello guys. Hello. Wala bang taga-Giginto sa inyo? Puro taga Bulacan. So saan kayo graduate? Asumta? Iba-iba po. Ah, iba-iba. Oo, iba-ibang school. RD Bautista po pa shoutout daw po. Sige. Umakit na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa po. Pero akit na kayo. Oh, mamaya shot ako kayo ng drone ha. Pagpaakit ko. Para meron akong... Kasi hindi ko makukuha na yung sarili ko pag umakyat eh. Para may mapakita ko. Jack Explorer. Pa-check mo sa FB. Bago lang ako. Ang mga subscribers ko, puro estudyante ko lang. Ano po spell? JEK. J-E-K. SPLORER. Yun, so paakit na kami na Ate Rowena. Nakapahinga na kami ng ilang minutes. So, aakit kami doon sa area na yon. And according to her, 117 steps hanggang doon sa tuktok. Okay, so let's go. Iba ate, akit po tayo. Ako po una. Okay. Kaya ko naman siguro to. Okay pa. Ayan, so mga ka-explorers, start na tayo ng 117 steps. Ang good thing dito, meron siyang lubid. Pag aakyat ka, so meron kang pwedeng hawakan. Meron kasi ako mga naakit na bundok na wala talaga siyang hawakan. So eto, safe naman. At yung tour guide natin naka-back up sa likod. Kaya dito ko nakikita yung talagang importance na meron tayong tour guide. Para at least may mag-a-assist. Pag napapagod, wag naman sana ma-aksidente. Oh, yun. Oo nga, dapat po wala yung mga durog eh, no? Opo. Ay, galing dun sa ano yon, sa mismong bundok po, no? Dito po sa mga dinadaan natin. Oo. Oo nga po. Kasi pagka yun yung naapakan mo, possible gumulong ka talaga. Ayaw ka tumingin sa likod. Kaya nga. Wala naman nating na-aksidente dito. Saan po ba maganda? Sa kaliwa o kanan? Sa gitna.
Konti na lang ate, no? Di pala kaya ito ng bata. Okay. Sa tingin ko naman po nakakalahati na tayo, no? Medyo. Po yung dulo eh, yung bakal na yun. Okay, malapit na. So, isang technique lang mga ka-explorer pag aakyat tayo. Wag na tayo mag-attempt na tumingin sa likod. Dahil nakakawala ng kumpiyansa, ng focus. Mababawasan ng confidence natin pag tinignan natin yung likod. So, as a traveler, madalas ko na-experience yun. Pag tumingin ako sa likod, nanlalambot yung tuhod ko. So, much better tingin lang ng diretso. Focus lang sa goal at makakarating din tayo sa tuktok. Ayan, one step at a time. One step at a time. Nakapagod. Grabe. Ayan. Feeling ko safe na tayo dito. Kaya lang, oh my gosh, napakaganda ng view, grabe. Lupit. Living the life. Napakasarap. Napakasarap sa pakiramdam na naakyat ko yung ganong kataas.